Sa video, mapapanood ninyo ang malaking kalyo sa ilalim ng kuko at ang epekto ng titanium thread matapos ang 2 buwan. Una, ito ang orihinal na kalagayan. Tinanggal ko ang medyas at ipinakita ang itsura ng titanium na sinulid matapos ang 2 buwan. Sa litrato sa kahon, makikita ang resulta matapos ang 12 araw. Sa totoo lang, medyo nasubrahan ng aking modelo ang suot na titanium na sinulid. Sa kabilang banda, may chance akong ipakita sa inyo ang tibay ng composite na ito. Gaya ng nakikita ninyo, talagang bumaba ng husto ang titanium. Sobrang humaba. Pero sa kabila nito, nanatili pa rin ang composite sa kanyang mga kuko. At maganda itong resulta. Masamang balita. Maayos gumana ang titanium at nabuksan niya ng husto ang kuko natin. Ang tanong ngayon, ano ang mangyayari sa mga kuko na ito at gaano kasama? Gagamit tayo ng one-phase gel polish para hindi na ito mabaluktot. Ipagpatuloy ko ang pagkukwento kung paano at ano ang nangyari dito at gusto ko ring banggitin na gamit ko ang aparatong Dr. Alex SP 130. Ito ang aparatong matagal ko nang gamit at hindi ako binigo. Brushless at tahimik ito at pwede mong baguhin ang settings habang gamit. Sobrang kumbinyente. Habang kinukwento ko si Alex, natanggal ko na ang titanium na sinulid. Kita nyo, madali lang ito gawin. Una, ginamitan ko ng carbide burr para gupitin ang bola. Tinanggal ang titanium na sinulid, tapos inalis ko ang composite na natutuyo lang gamit ang ilaw at hindi kailangan ng preparatory liquids. Gagamitin ko ang talc powder mula sa Domex Photostop para sa pagproseso. Palagi ko itong gamit sa pedicure dahil may menthol na amoy at nagpapadali sa trabaho. Pinapasimple at sinisiguro nito ang trabaho ko gamit ang diamond burrs. Uunahin natin ang cuticle. Itutulak ko ito gamit ang anatomical pusher. Isa ito sa mga paborito kong pusher dahil malambot, maayos ang spatula, bilugan, di nakakasugat at komportable para sa mga kliyente. Sa kabilang bahagi, ito ang maliit na palakol. Ngayon, ipinapakita ko sa inyo ang itsura ng ating nail folds. Dito, ang kuko ay naituwid. Pero kahit ganon, patuloy pa rin itong kumikiskis sa balat at nagdudulot ng pagbuo ng napakaraming tuyong at hindi kailangang balag. Gagamitan natin ng curette at kakalkalin ito ng kaunti. Alam kong mahilig kayo sa ganitong video, pati ako. Minsan natutulala pa ako habang nag-e-edit. So, ano nga ba meron dito? Maraming naipong parang makunat na goma. Hindi talaga matigas, kundi balat na parang goma na patuloy nakakapit sa balat. Hindi lang ito dumi sa ilalim ng kuko, kundi kalyo talaga. Sinadya kong kunan ito gamit macro camera para mas malinaw nyo makita. Kita nyo kung ano talaga ang itsura ng kalyo sa paligid o ilalim ng kuko. Sabihin na lang nating kombinasyon ito kasi sa totoo lang, mahirap tukuyin kung ano talaga ang tawag dito. Ang mahalaga, nakakaabala ito. Ang mahalaga, hindi ito maganda tingnan. At ang pinaka-importante, kailangan talagang tanggalin ito. Hindi lang sa mechanical na paraan, kundi pati na rin sa pamamagitan ng pag-aalis ng pressure. Kaya nilagay natin ang correction system dyan. Kailangan din kausapin ng kliyente upang mapayuhan siya kung paano ito maiiwasan. Pero, spoiler, hindi ito laging epektibo. Madalas, wala silang aksyon dito. Pero tayo bilang eksperto, tuloy ang trabaho at lahat ng kailangang hakbang ay ginagawa natin. Ngayon, kumuha na ako ng espesyal na sipit. Ipapakita ko ang larawan at ipapaliwanag ito. Sa loob ng dulo nito, may mga espesyal na ngipin na tumutulong sa atin na magtrabaho sa ganitong mga elemento. Ibig sabihin, hindi madudulas ang iyong sipit habang ginagamit mo ito. Para sa akin, talagang kailangan ito, lalo na kapag nagtatrabaho sa gilid ng kuko na pumasok sa balat. O tulad ng sitwasyon natin ngayon, gaya sa video. Hindi mo na ito mahahawakan gamit ang ibang bagay at ang pagputol gamit ang nail cutter ay hindi rin tamang paraan. Kailangan munang paikutin, ilabas at linisin ang kalyo gamit ang diamond bits. Ipapakita ko kung paano ito gagawin. Pag hindi talaga matanggal, saka lang pwedeng putulin. Pero ngayon, kaya ko gamit ang mga bit. Ipinapakita ko ang pangalawang bahagi. Dito, mas kaunti talaga ang tumutubo dahil hindi nakaharap pataas ang daliri sa gilid na ito. Ang problema ay napihit ang daliri, kaya dito napupunta ang pressure at friction. Kinuha ko na ang diamond bit na may asul na guhit. At ngayon, sa malapitan gamit ang macro shot, sinusubukan kong ipakita sa inyo kung paano ginagawa ang paglilinis na ito. Medyo awkward ang galaw ko dito, syempre. Pero bigyan niyo ako ng konsiderasyon dahil nagtrabaho ako gamit ang video camera. Ibig sabihin, hindi ako tumitingin sa mismong daliri, kundi sa lente ng camera. Ginawa ko ito para magkaroon tayo ng pagkakataon na makita ito. Makikita ninyo
ang kalyo sa paligid ng kuko ay pumapasok mismo sa balat. Sa totoo lang, kamukha ito ng core corn, pero ang pagkakaiba ay hindi ito nabubuo sa isang bahagi ng talampakan, kundi malapit sa kuko. Sa totoo lang, ito yung bahagi na yung parang gomang bahagi nito ang bumabaon sa loob. At sa pagkakataong ito, ang ating layunin ay dahan-dahang hilahin ang balat at napakaingat, napakadahan-dahang linisin ang lahat. At ang mahalaga dito ay huwag din masyadong sumobra. Kapag naglilima ka, pakiramdam mo parang walang katapusan na may kalyo kang pwedeng limahin hanggang dulo ng mundo. Sa totoo lang, hindi ganoon kaya dapat matutong tumigil sa tamang oras. Ang layunin natin ay alisin ang hindi kailangang tuyong balat na hindi ginagalaw ang buhay at malusog na balat. Maaring magdulot ito ng kabaligtarang epekto at lalong lumala o dumami sa kliyente mo. Ang sobrang paglilinis at perpektong itsura ay ginagawa lang para maibenta ang magarang kurso, hindi talaga para makalakad ng walang problema ang mga kliyente mo. Sa pagkakataong ito, gamit ang espesyal na nail nipper, ipinapakita ko kung paano ko inaayos ang mga sulok. Oo, hindi pwedeng putulin ang mga sulok at hindi rin pwedeng bilugin ang mga sulok na pumapasok sa balat. Pero yung mga sulok na natitira sa labas at yung mga natitira sa ibabaw, kailangan nating bahagyang pakinisin para walang matulis na bahagi na maiiwan. Napakahalaga nito. Mahirap itong ipaliwanag ng simple. Sabihin na lang natin, parang isang taong mahilig sa pedicure at siya na rin ang nagpuputol ng kuko niya. Pakiusap, paniwalaan niyo ako. Kailangang maingat pakinisin ang mga sulok para hindi sumabit o bumaon. Hindi ibig sabihin kailangan gawing parisukat ang dulo. Lumipat na ako sa ibang panghasa. Sa pagkakataong ito, gamit ko ulit ang panghasa na may asul na banda, pero ngayon ay hugis apoy na may matulis na dulo. Ito ang ginagamit ko para mas maging eksakto ang pag-aayos. Sa ganitong sitwasyon, kapag nagtatrabaho sa makapal at parang goma na balat, inirerekomenda kong gamitin ang asul, berde o lila na guhit sa diamond na panghasa. Kemis pa rin ang gamit ko. Nirerekomenda kong taasan ang bilis ng pag-ikot. Kailangan ito para ang balat na parang goma sa kalyo ay dumikit sa diamond coating ng iyong panghasa at tuluyang matanggal. Kapag mababa ang bilis, hindi mo ito magagawa kahit anong pilit. Gusto kong ipakita ang maximum na trabaho kaya mahaba ang video na ito. Alam ko na maraming tao ang talagang natutuwa sa visual na bahagi ng ganitong mga gawain, lalo na kapag nililinis at tinatanggal ang dumi. Ipapakita ko rin ang pagproseso ng pangalawang daliri gamit ang unang panghasa. Gamit ang asul na banda, pinapakinis ko rin ang ibabaw ng mismong kuko, inaayos ang mga gilid, at nililinis ang buong daliri sa lahat ng panig. Nagdatrabaho ako dito sa lahat ng abot ng panghasang ito. Napakahusay nito sa gawain at kaya ko ring linisin ang libreng gilid ng kuko. Pero siguro, bibilisan ko ng kaunti ang bahaging ito ng video kasi pwedeng tumagal ito ng walang katapusan. Sa totoo lang, matagal talaga akong nagtrabaho kasama ang modelong ito. Kasi kapag nagre-record ka, madalas akong tanungin kung gaano katagal ang inaabot para dito. Talagang maraming oras ang nauubos. Kasi habang nagsushoot ka, umuupo ka, pumipili ng mga eksena, iniisip mo kung paano ito mas maganda ipapakita, kung paano ito magiging mas madali para sa mga tao na panuurin. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi ka talaga komportable sa mga sandaling iyon. At dahil doon, tumatagal pa lalo ang oras ng trabaho. Kasi kapag nakaupo ka lang ng maayos, sa komportabling upuan, sa komportabling silya. Wala pa akong ganong kagamitan ngayon dahil ginagawa ko pa ang sarili kong paaralan at bumili na ako ng mga sobrang astig na kagamitan para roon. Tungkol sa mga upuan, may reviews na ako sa YouTube channel ko. Tulad ng dati, napalipat ako ng usapan habang nagsasalita. Dito rin, nagsimula na akong mag-cut. Sa trabaho, paborito kong gunting ang S04J na hindi Nippon Nippers, yung may baluktot na dulo. Ang ganda rin ng kapit niya sa sinus. Totoo, naniniwala ako na ang gunting na may tuwid na dulo ay hindi kasing versatile at hindi kasing liksi, lalo na pagdating sa pedicure. Sa tingin ko, sa pedicure, dapat alinman sa nipper na marunong kang gamitin. Kung wala kang ganoong kasanayan, kumuha ka ng gunting na may kurbadong dulo. Sa ganitong paraan, magiging maayos ang paputol mo sa sinus at magiging makinis at pantay ang hiwa. By the way, lagi kong pinapakinis ang hiwa. Gusto ko ng diamond attachment na malaki ang diameter, mga 50 o 60 kung meron. Ngayon, asul ang mikropono ko. Gustong-gusto ko ito at mababa lang ang bilang ikot dito. Uulitin ko, nagtatrabaho ako gamit ang Dr. Alex SP 130. Ito ang pinaka-premium sa kanilang linya. Perpekto para sa hardware na manicure o pedicure. Sa ngayon, 6,000 ang ikot ko. Naihanda na namin lahat. Nailagay ko na ang mga separator. Ngayon, maglalagay tayo ng one-face gel. Gagamitin ko ang ZZ Color. Una, kinuha ko ang dehydrator at pinahid ng manipis. Tapos,
pinili namin ang shade na 25 ika na mahirap gamitin. At lalo na mahirap itong ipahid kung ang gamit mo ay one-phase system. Pero gusto kong sabihin na ang brand na ZZ Color ay matagal na namin ginagamit sa salon ko, lalo na. Binili na namin ito ilang taon na ang nakalipas. Ginagamit lang namin ito bilang normal na one-phase na hydrophone. Talagang gusto ko sa kanila ang kanilang red na linya. Gusto ko ring sabihin na kahit ang pastel na variant na madalas piliin ng kliyente ay maganda talaga ang performance. Lagi kong nilalagay ang one face sa dalawang manipis na patong. Hindi mo na kailangan i-level gamit ang gel polish at hindi rin mahalaga kung one face o three face ito. Pangalawa, mas pantay ang kulay sa ganitong paraan. Madalas akong tanungin kung maghihiwalay ang mga patong. May maliit akong sikreto. Kung gusto mong one face sa dalawang patong, Mas okay na hindi masyadong patuyuin ang unang patong. Oo, pinapatuyo ko rin siya. Pinapatuyo ko siya gamit ang normal na lampara. Gusto ko rin ipakita sa inyo ang gamit kong wireless na lamparay men. at nakalagay pa siya sa espesyal na stand na diretso sa sahig. Sa madaling salita, sobrang convenient nito para sa pedicure. Ganito kasi, Para hindi maghiwa-hiwalay ang mga single-phase gel ninyo, ibig sabihin, para hindi maghiwalay ang mga layer, kailangan yung unang layer ay huwag masyadong patuyuin. Ibig sabihin, kung sabi ng manufacturer ay 1 minuto ang pagpapatuyo, 40 segundo lang ang gawin ninyo. Dahil manipis ang unang layer, hindi kayo mag-aalala na hindi ito matutuyo. Siguradong matutuyo lahat. pero kahit ganon, May bahagyang kulang sa pagpapatuyo at halos hindi halatang lagkit sa unang layer ng one-phase gel. makakatulong ito para malampasan ang takot sa pagkakabukod. Pero ang pangalawang layer, siguraduhing matuyong mabuti hanggang dulo. Palagi akong tumutulong sa unang at pangalawang layer gamit ang manipis na brush At pinatutuyo muna gamit ang maliit na ilaw. para sigurado. Pinatutuyo ko ang one-phase gel ng 100 hanggang 120 segundo, hindi lang 60 para tumagal ang kinang. Nilinis namin ang free edge, nilagyan ng oil, tapos na at pwede nang umalis lahat. Nag-record din ako ng 1 daliri para sa demo. Yung iba, off-cam ko na lang pininturahan para mas mabilis kasi matagal talaga ang shooting ko. Kaya kadalasan, 1 daliri lang ang kinukunan ko ng video. Pagkatapos, ipinakita ko na sa inyo ang buong resulta na makikita nyo na ngayon sa video. Hindi ito instant na resulta. Oo, hindi ito perpektong parisukat na hugis, pero anatomical naman. At kung napansin ninyo, dumating na ang modelo na nakatrim na ang mga kuko na hugis bahay. Kaya finili namin ang hugis sa abot na makakaya. Sa hinlalaki, ginawa namin tama ang hugis. Hindi dapat parisukat ang mga kuko sa daliring ito. Tamang hugis nito ay medyo bilugan at oval.